Magandang gabi po sa bawat isa. Nandito na naman po tayo muli sa ating Sunday night service. Samahan niyo po kaming magpuri at pagsamba sa ating Panginoon. Atin muna pong awitan ng ating Diyos. Sandigan
manalangin po tayo. Panginoon, minsan pa, hayaan mo, Panginoon, na dakilain ka namin. Hayaan mo, Panginoon, na luwalhatiin ka namin, Panginoon, sa iyong walang sawang kabutihan, pag-ibig na ipinapadama sa amin lahat. Panginoon, hayaan mo na malabig kami sa iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na minsan pa, puspusin mo kami ng iyong Espiritu Santo. Samahan kami na ipaunawa ang mga bagay na maririnig namin mula sa iyo. Salita na nagbibigay ng lakas at liwanag para kami buong tapang na humakbang na may pananampalataya at malinaw na pananaw sa buhay na kami ay nabubuhay para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, balutin mo po kami, O Diyos, ng iyong kapangyarihan. Kasabayan, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo mula sa aming mga pagkukulang, karumihan, upang kami maging karapat-dapat, O Diyos, na tumanggap ng mga biyaya na inihanda mo sa amin ngayong gabi, mga salita na alam namin nagtataglay ng kapangyarihan at himala. Kaya Panginoon, mag-usap ka sa bawat isa na makakarinig ng iyong salita. Walang ibang maparangalan kundi ikaw lang, na aming Panginoon na sinasamba at pinaglilingkuran. Kaya O Diyos, sa iyo po ang kaluwalhatian, sa iyo po ang karangalan, kadakilaan, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. So, mapagpala at puno ng kagalakan sa bawat isa po na naririyan na nanunood at excited na na makapakinig ng salita ng Panginoon. So, mapagpalang gabi po. Yan yung ating mga kaibigan. May mga pastor po tayong nanonood at minsan pa ating pong samantalahin ang pagkakataon na ang Diyos pa rin ang ating pinag-uusapan ngayong gabi. Siguro, bago tayo magtuloy-tuloy, ay ina-acknowledge ko po yung ating pong mga viewers dyan sa mga quarantine natin dyan. Yung mga nakagraduate na sa quarantine area, andyan sila nanonood. And sa ating church po from Bula, church po natin sa dito din po sa Naga, at yung mga kaibigan po natin, mga klase, and then katrabaho. So ngayong gabi po ay hayaan niyo po na ako po'y magbahagi ng isang mensahe na magpapalakas sa atin ng ating pong buhay espiritual. Napakalinaw naman po ng salita ng Panginoon na hindi lang talaga tayo nabubuhay dapat sa kung ano man ang meron ang mundong ito, yung pagkain pisikal, kundi higit sa pagkain espiritual, at ito po yung salita ng Panginoon. At malinaw po yan sa Mateo 4:4. At isang paalala lang. And ang title po ng mensahe is about on duty. Yan. So, I'm asking the Lord na, Lord, what would be the message na gusto mong i-share? Is yung ibahagi ng iyong lingkod para sa mga makikinig. Yung salitang on duty. Meron po kasing off duty. Ano po? So, as a servant of Almighty God, ano po, siguro yung salitang on duty, from pag sinabi mong on, is talagang, kumbaga, sa kung liwanag, naka-lights on, di ba? Parang gano'n, kumbaga, sa ibang term, masasabi mo na ikaw ay actively, doing something, and that word doing something is the word duty. You are performing a task, a special task o God-given task na ibinigay ng Panginoon. And I just want to read scripture in the Bible dito po sa aklat po ng Galatians chapter 6 verse 9 ay dito po nasulat,
Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Huwag magsawa sa paggawa ng mabuti pagdating ng takdang panahon kung hindi tayo magsasawa. Sa 10, sabi niya po dito, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon. Wow! Sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ulitin ko, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Pagpalain po ang pagkabasa at pagkalilig ng kanyang salita. Alam niyo po yung word na on duty, why God connected this scripture to this title is from the word on ay nakahanda na maglingkod. Sapagkat merong malinaw na bilin na kaya't huwag tayo. Pag sinabi mong huwag tayo, it's never loosed. O never, kumbaga, huwag po tayong, kumbaga, kasama na dun yung panghinaan ng loob, kasama na yung mabigatan tayo sa mga bagay na nangyayari. Sapagkat sa totoo lang po, pabigat na ng pabigat ang nangyayari sa ating mundo. Ano po? Kamakailan lang, yung classmate ko po, ano po, from Pasay, mga klase ko po during my high school, message sa akin, lumilin doon ng malakas sa Metro Manila. Ba? And then, hindi pa tapos yung issue doon sa isang malaking media company na talagang kumbaga pinuputakte ng issue even ang pamalaan sa nangyayari. So, ibig sabihin, bombarded na po tayo nitong tinatawag na tindi ng sunod-sunod na pangyayari. At ngayon po, namuuna yung lower pressure sa parte po ng Mindanao, no? May bagyo. So, nagsasabay-sabay. No po? At kumbaga, mag-iisip tayo, ano bang nangyayari? Ano ba to? Diba? Para bang, sabi na, may COVID pa. Pero it's not about what is really happening. Ang issue dito. Hindi ito patungkol sa COVID, hindi ito patungkol sa problema na nangyayari sa ating paligid. Ito'y patungkol sa iyo, patungkol sa akin, patungkol sa buhay natin. Kasi alam niyo po, given na ang mundo ay puno ng pagsubok o puno ng maaaring pwedeng kaganapan na mangyari. The point is, sino ka at ano ka while these things are happening. Kumbaga, ano yung parte mo? Ano yung role mo? Ano yung purpose mo? Ayun po yung tanong. Sapagkat marami sa atin is nauubos na yung oras, yung atensyon na pinapatulan yung bawat issue sa social media. Meron dyan hindi na nakakakain. Meron dyan galit na sa mga nagko-comment. Meron dyan nanggigigil na. Imagine yun. Nauubos na yung oras mo na patulan ng mga issue o mga problema na gaganap na ang point is, I believe you were not created for that. You were created for a special purpose that you have to be on duty to a special mission. You are on duty to a very important role in this world. Kanina, ang lino po ng mensahe ng isang pastor na kaibigan ko doon sa quarantine area. Nagmensahe po siya. Hindi lang po tayo nabubuhay para kumain. Hindi lang po tayo nabubuhay para magtrabaho. Hindi tayo nabubuhay para matulog. Binuhay tayo ng may kapal. Binuhay tayo ng Diyos. Dahil meron po siyang malinaw na nais ipagawa sa atin. Meron tayong bahagi. Meron tayong parte. At yung parte na yan na po yung nakakaligtaan natin. Isang bagay na nakakalungkot na po, babasahin ko po sa isang talata na po. Ito ang nakakalungkot. Ito na po yung maaring pwedeng masaklap na pangyayari sa buhay mo. Itong bagay na ito na babasahin ko. Sabi dito, sa Kawikaan, chapter 8, verse 34 to 36, sabi ng mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Purihin ng Diyos. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig.
laging nag-aabang at sa akin laging nakatitig. Ito po yung naka-address sa Panginoon. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. Wow. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang makakamtan. Sa 36, ito po, tingnan po. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin ay naghahanap ng kamatayan. Purihin at pagpalain po ang pagkabasa ng pagkalilig ng kanyang salita. Tingnan po, mapalad daw po ang tao na nakikinig sa Diyos, nakikinig sa salita ng Diyos. At pag sinabi mo mapalad, malinaw po yan, pinagpala ka, kapatid. Ito po yung problema ngayon. Kumbaga, ang tao ayaw makinig. Pero gusto niya, pinakikinggan siya. Kaya nga sinabi ko nung nakaraan na mensahe, kaya tayo binigyan ng Diyos ng dalawang tenga para pakinggan natin ang gusto. Madama natin, maunawaan natin yung punto, yung nais ng Diyos. Kaysa mauna yung nais natin ang masunod. Ito po yung isang part na being part of being on duty na po. Pag sinabi mo on duty ka, dapat number 1, matuto kang makinig. Matuto kang buksan mo ang iyong pandinig. Ano ibig sabihin nito? Kasi hindi mo maunawaan ang misyon, hindi mo maunawaan yung tinatawag na instruction kung hindi ka makikinig. Hindi naman pwedeng habang binibigyan ka ng instruction, ikaw ay nagsasalita. Sometimes you have to be in a silent mode para pakinggan mo muna. Ano ba ang instruction? Ano ba ang mensahe ng Panginoon sa akin? Ano ba yung kanyang pinapagawa? Kasi hindi mo rin mapupulpil Hindi mo rin masasabing on duty ka kung hindi malinaw sa iyo yung instruction sa iyo kung ano pinapagawa. Number 1, kapatid, dapat pag-aralan natin na makinig. Kasi yan ang number 1 problem ngayon. Ang tao ay makinig, pero gusto niya siyang pinakikinggan. Diba? Kaya pakikita mo ang laman ng mga social media, ang dami mga ini-express na kung ano-ano, mapakinggan lang siya. Makaptured lang yung tinatawag na atensyon ng tao sa kanya. But the point at the end, so what? Ano ang purpose? Anong meaning? Anong saysay ng ginagawa natin? Pero kung pakikinggan natin ang gusto, ang tinig ng Diyos, kung ano yung nais niya na ipagawa sa atin, yung purpose ng buhay natin, naniniwala po ako. Ang sarap mabuhay na naglilingkod, na araw-araw, alam mo, you are on duty for God's glory. Kaya that's number 1. Sabi ito, another is laging nag-aabang. Alam mo po, dapat yung, alam mo yun, alam mo that your life was there, given by God for nothing. Ang buhay mo yung nandiyan para sa wala kundi para sa isang makabuluhan at makasaysayan na pagkilos. At ito po yung panahon na dapat meron tayong ginagawa. Sabi mo, sa totoo lang po, nakakalungkot, maraming Kristiyano ngayon sumabay na saan? Sa quarantine. Marami ngayon, wala nang magawa. Yan nakakalungkot. Mga kapatid, alam niyo po, ito nga po, sabi niya dito, unang hamon, dapat number 1, on duty ka. Okay? Dahil among may Kristo ka. On duty ka, unang-una, nananalangin para sa iba. Bo, ang sarap po na hindi ka man kasama sa mga frontliner, at least hindi ka bumibitaw sa panalangin. Hindi ka bumibitaw na kasama ka na rin doon sa operasyon ng isang misyon dahil kayo yung naninikluhod sa Panginoon para yung lahat ng mga humaharap, lahat
ang sumusuong sa laban. Nandoon yung proteksyon, nandoon yung covering ng Panginoon dahil sa mga panalangin ninyo. Panalangin natin. Mga kapatid, ito po yung kulang. Kaya sana ibig sabihin, kasabikan natin. Kaya nga the right attitude, aside from listening, is yung tinatawag na yung willingness na po, o yung tinatawag na excitement, yung kasabikan na ikaw po ay na makagawa ng isang bagay na alam mo, kumbaga, mag-iiwan ng isang kasaysayan. Alam niyo po, ang sarap po na bawat araw hindi nasasayang yung buhay mo. Bawat araw may mga taong napagpapala. Bawat araw may napapasaya ka. Bawat araw may gumagaan ang kalooban. Dahil sa pag-ibig na ipinapadama mo sa Kanya. Mga kapatid, huwag na tayong sumabay sa bigat na mga nangyayari sa ating paligid. Sunod-sunod na. Sa akin, hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Ang mahalaga, may ginagawa ka. Ang mahalaga, on duty ka. On duty ka, number 1, sabi doon, on duty ka na nanalangin. On duty ka na pinanghahawakan mo yung faith mo. Na may Diyos. At umaasa ka sa pagkilos ng Kanyang kapangyarihan. Ito kapatid yung hamon. Kaya nga, gusto ng Lord, nakafocus tayo. Kaya sabi niya, laging nakatitig. Focus tayo sa ginagawa natin. Alala ko po, yung isang disipulo ng Panginoon. Diba? During the time na hinamon niya ito na humakbang doon sa ibabaw ng tubig. Alam mo, nakakatawa. Nung hinamon siya, sabi ng Panginoon, halika. Humakbang po siya sa ibabaw ng tubig. At sa paghakbang niya, alam niyo po, nakafocus siya, nakatitig siya. At alam niyo po kung anong naganap? Dahil sa pagtitig na ginawa niya, naranasan niya po yung imposible, naging posible. Naranasan niya po yung salitang himala. Alam niyo po, ito po yung kulang sa atin. Nakikinig nga tayo pero hindi naman tayo nakatitig. Nakikinig nga tayo pero iba naman yung atensyon kung saan-saan tayo nakabali ng ating pagtingin. Kapatid, alam niyo po, when you are on duty, number 1 na kailangan doon sa task, in order to perform it well, you have to be on focus. Dapat nakafocus tayo, kapatid. Diba? Focus to finish the task. Diba? Kasi kung hindi po tayo nakafocus, alam niyo po, tatagal ang proseso. Babagal. Diba? Kumbaga sa driver, pag hindi ka na po nakafocus, ibang direction ang mapupuntahan mo. Baka maligaw ka pa. Or pwedeng mapahama ka pa o maaksidente ka pa. Kaya nga, isa po sa hamon sa atin dito na po, if you are on duty, di ba? Dapat focus, kapatid. On duty to what? To fulfill the will of the Lord. Na ito yung hamon na at ito po yung paalala at hamon sa atin. Kasi hindi pwedeng wala kang ginagawa, kapatid. May parte ka sa kaganapang ito. Meron kang bahagi. Meron ka dapat tinatawag na contribution. Diba? Meron kang share. Diba? Sabi nga, sa anong paraan na pwede mong ma-share? Ito, naririnig na natin ito, 3 bagay. Talent. Sabi nga doon, time, talent, treasure. Ano ba ang pwede mong ma-contribute? Oras. No? Time to spend.
to be part of this frontliner. Pwede po yun. Diba? Kasi it's just a matter of decision. Diba? Kumbaga, kung pangungunahan po tayo ng takot, anong magagawa mo na? Lahat ng mga pinangunahan ng takot, wala na pong nagawa. Na-control na po sila ng takot. Kaya tingnan mo yung mission na dapat nilang ma-accomplish. Wala silang nagawa. At hindi rin umusad yung buhay nila. Kaya, alam niyo po, binibigyan tayo ng opportunity ng pagkakataong ito, ng kaganapan ito. Binibigyan tayo ng Panginoon na humakbang na mag-share ng oras. Kaya ano yung pwede mong i-share? Ano yung pwede mong i-contribute? Oras, panahon, yung presensya mo. Diba? Andun nga, sabi ka, dalawa lang yun eh. Manalangin ka, at isa doon yung oras mo. At kumbaga, kung may conviction sa'yo, to go. Diba? Sabi ng Lord, you go. Diba? Join with them. Kaya I'm encouraging Christians, believer right now, if you really love the Lord, sabi ng Lord, feed my sheep. Ano mo ibig sabihin? Naghihintay ang Lord na action. Naghihintay ang Lord ng pagkilos. Kung mahal mo siya, patunayan mo sa pagkilos. Ang Diyos ngayon, hindi natin makukumbinsi na, Lord, I love you. Asa pa tayo, nasasagot ang Lord, I love you too. Hindi. Alam mo, ang patunay ng pag-ibig, para yung pag-ibig na nararanasan natin sa Panginoon, paano natin maibabalik nito? Ito, kung ano yung ginawa niya, kung ano yung halimbawa na ipinakita niya, kung paano siya nagmahal, kung paano siya nagsakripisyo, ayun yung inaasahan niya na ibabalik mo para sa iba. I-continue natin yung sinimulan. Ipagpapatuloy natin yung ginawa ng Panginoon kung paano siya namuhay sa mundong ito. Kaya mga kapatid, this is a great challenge for us na kumbaga, you are willing to share a time. Another is a talent. Ano yung talent? Alam naman natin yan. May mga skills tayo. Diba? May mga gifts. Diba? Pag tinatago mo yan, wala ating sa isa. Sayang yung gift. Sayang yung talent. Diba? Mga kapatid, may talento. Meron ibinigay ang Diyos sa iyo na special na talento or gifts. Sana hindi po natatabunan na itatago sa baul. Kundi willing kang mag-spend ng time, oras para sa iba. Alam niyo po yung motivation ko sa mga volunteer natin kagabi. While I am having a post-debriefing sa kanila, stress debriefing, sabi ko sa kanila, kung ma-overcome tayo ng negative, mas nakikita natin yung negative. Alam niyo po, mahirapan na po tayong gawin yung mga positibong bagay. Pero kung titingnan natin yung negatibong nagaganap, ay isang oportunidad para tayo ay lumago. Itong negatibong ito para tayo matuto. Alam niyo po, itong pangyayaring ito na hindi maganda, magiging maganda. Sabi ko thankful ako dahil ang paligid, ang mundo nababalot ng takot, pero kayo, yung tapang ang naghari sa puso nyo. Kaya nandito kayo, iniwanan nyo yung pamilya nyo para maglingkod at paglingkuran ng mga taong ito. Para sa Diyos at para sa bayan. Alam niyo po, nakakataba ng puso. They were not paid, but they are giving their life, diba? Their time to serve these people. Doon sa quarantine site. Kaya kaninang umaga, kinausap ko yung mga IDPs, kinausap ko yung mga nasa quarantine area. Sabi ko, hindi sila deserving na
pagtaasan ng boses, hindi sila deserving na pagalitan, hindi sila deserving na alam mo yon, na pagdiskusyonan, or alam mo yon, na kumbaga sigawan, dahil nagsasakripisyo sila para sa inyo. Dahil gusto nila nitong mga volunteer na ito, itong mga frontliner na ito, makauwi kayo sa pamilya ninyo. Kaya sila ang nag-aasikaso. Kaya alam nyo, what they really deserve is yung pag-recognize nyo na lang sa kanila. Yung pasasalamat ninyo na pwede nyong ibalik. Bagamat hindi nila hinihingi. Pero, they deserve that, sabi ko sa kanila. Alam niyo po anong response ng mga tao? Nagpalakpak sila. Alam mo, ang sarap ng pakiramdam. Alam mo, pinapalakpakan mo yung mga taong naglilingkod sa iyo na nakikilala mo yung sakripisyo nila para lang kayo maasikaso, mapakain. Diba? Kaya kumbaga, ito po yung nangyayari sa loob ng quarantine na experience namin doon. Na imaginein mo na yung mga magagaling sa computer, diba? Nagagamit yung kanilang mga talento. Diba? So, ibig sabihin, hindi lang oras, even yung special gift. Yung isa, yung may mga connection, kumbaga, nakakalapit sa pwedeng makatulong, diba? Kung ano yung pangangailangan. Ang sarap po nagdadamaya. At yung last, treasure. Diba? Kahit nasa bahay ka, mag-isip ka ng isang bagay na pwede mong i-invest, pwede mong ibigay, pwede mong itanim. Diba? Kaya nga, nakakatuwa po. Alam mo, pag nasa quarantine ka, may darating, may magbibigay na pamerienda, may pagkain. Alam mo, nakakadama ng puso because nakikita mo na, alam mo, they are showing love. Diba? For these people. Kasi, sa totoo lang, ikaw nga naman magstay sa quarantine area. Medyo una-una, lahat yan, mabigat ang kalooban. Lahat yan, sabi nga dun pumapalag. Salamat na lang sa Diyos kapag pinapaliwanagan na po natin. Kumakalma na po yung kanilang kalooban. Pag pinapaintindi natin sa kanila na para din ito sa kapakanan ninyo. At para din ito sa mga uuwian ninyo. Diba? Kailangan nyong gawin ito. Diba? Bagamat may mga bawal, mabigat sa kalooban nila, pinagbabawalan silang manigarilyo, pinagbabawalan sila sa mga bisyo nila. Sabi ko, para din ito sa kabutihan ninyo. Diba? Sana huwag po ninyong ma-misinterpret. Hindi po namin kayo kinukulong, hindi po namin kayo, wala kaming planong pahirapan. Ang plano lang namin, maglingkuran kayo. Kaya ibig sabihin, yung napapaliwanagan naman po, nakakaunawa. Kaya mga kapatid, na po, itong paalalang ito sa atin, paalala na everyday sa pagmulat ng ating mata, umaasa ang Diyos na sasabihin mo, Lord, I'm on duty. On duty to serve you and to serve my country. On duty na willing kang magsakripisyo para sa bayan, para sa Diyos. Nakakalungkot. Ito, observation ko lang. Narinig ko yung mga volunteer nag-uusap. Nalulungkot sila. Dahil, kumbaga na sila buwis-buhay na nag-aalay ng kanilang buhay para sa mga taong ito. Pero yung mga tao naman na dapat naglilingkod, kumbaga dapat yung mga taong inaasahan nila, nakasama nila, sila pa yung mga nagda-down sa mga kasama nila. Nakakaranas sila ng kapwa nila ng mga frontliner. Yung mga volunteer, mas dina-down. Kaya ako sabi ko, alam nyo, wag nyo nang intindihin kung ano yung sinasabi nila. Ang mahalaga, kung ano yung magagawa mo. Kasi, ang bigat nga naman, naglilingkod ka na, mamasamayin ka pa. May mga ganun pangyayari. Kaya sabi ko nga we have to be more mature sa panahong ito.
Kasi nga naman kung intindihin mo yung sasabihin nila at magiging dahilan ito para masaktan ka, magiging way na din yan para ikaw wala kang magawa. Kaya sana wag tayo magpa-apekto. Tandaan po natin, hindi mahalaga ang sasabihin nila. Hindi mahalaga ang ginagawa nila. Ang mahalaga yung ginagawa mo at pinapadama mong pag-ibig sa kanila. Kaya mga kapatid, this is the challenge na kumbaga nais ng Diyos na maunawaan natin. Dapat masumpungan natin siya. Masumpungan natin ang Panginoon. Dahil malinaw yung sinasabi dito na ang nakasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. Kung alam mo na ang ginagawa mong ito ay para sa Kanya, ang nasumpungan mo ay buhay. Ang nasumpungan mo ay buhay na may saysay. Ngunit, ang hindi makasumpong sa akin, imagine mo, pag hindi natin nasumpungan ng Panginoon, pag hindi natin nasumpungan ng Diyos, ang sabi ng Biblia, sarili ang sinasaktan. Kaya makikita mo how they decide, how they talk. Makikita mo, may Diyos ba ang taong ito o wala? Nasumpungan na ba nito ang Panginoon o hindi? Makikita mo, ikaw mismo. Pero alam mo, yung may mga Diyos, yung nakasumpong sa Panginoon, nag-i-enjoy sila na naglilingkod sa kapwa na walang hinihintay na kapalit. Kaya, ang hamon dito, ang napupuot sa akin, sabi ng Bible, ang napupuot sa Diyos, naghahanap ng kamatayan. Kaya sana nawa, itong bagay na to ay hindi natin kaputan ng Diyos. Huwag tayong magalit, huwag tayong, alam mo yun, sisihin ng Diyos sa mga nagaganap. Ito po yung nakatakda na mangyayari. Maging daan ito para mas lalo tayong magpakumbaba. Mas lalo tayong magtiwala. Kaya nga, sa bagay na itutuloy ko yung sinabi ko kanina, on duty, in what way? Sabi ko nga, on duty to pray, on duty to act, on duty to serve, on duty na ano po, to serve these people, this community, this country. Ngayon po, nangangailangan po ang ating komunidad ng tulong, ng damayan. Sana isa ka sa magsasabing, Lord, hayaan mo na paglingkuran ko ang bayan ko, paglingkuran ko ang kapwa ko. Alala ko, pumunta lang ako dun sa may isang tindahan, wala kasi mga baso dun sa quarantine. Na po, bibili po ako ng cup noodles dahil nagpapabili yung mga IDPs. Sabi niya, aanhin mo yan, ang dami. Sabi ko, ayun na po, baso po ito ng mga nasa quarantine. Alam mo siya, sandali. May kukunin ako. Paano paglabas niya, may mga dala na siyang baso. Diba? Kasi hindi naman lahat kayang makabili. Paano yung wala? Kaya ang sarap po na may mga taong right away nakakaramdam nung pinagdadaanan. Kaya lang karamihan po sa karanasan ko, bibihira yung nag-iisip. Alam mo anong isip ng mga tao? Negatibo. Na yung mga taong yan, carrier ng virus. Instead na ipanalangin sila, huhusgahan pa sila. Sana hindi po tayo yung unang maghuhusga. Kung ikaw ay may tunay na Diyos, ikaw yung unang mananalangin na naghahangad sa kabutihan ng iyong kapwa. Naghahangad na itong mga taong ito na nakakauwi, makabalik sa kanilang pamilya. Lahat ng programa ng gobyerno, ando doon yung suporta. Hindi yung panunuligsa. Kapatid, anong makukuha mo sa paninirang gagawin mo? Maging bida ka, matanyag ka, kapatid. Hindi tayo nabubuhay para manira. Binuhay tayo ng Diyos para maging pagpapala. Binuhay tayo ng Diyos para magdala
ng pag-ibig. Ipadama ang pag-ibig. Kaya nawa, hamon sa bawat isa, may magagawa ka, kapatid. Oo, nandiyan ang gobyerno. Pero mas maganda na ikaw mismo nag-iisip kung anong magagawa mo kaysa kung anong magagawa ng gobyerno sa iyo. Ang mga tunay na may Diyos, hindi mahalaga kung ano yung ginagawa, kung ano yung matatanggap niya, kundi kung ano yung may bibigay. Kaya, kapatid, we live to give. Nabubuhay tayo para magbigay. Bigay mo sana ang oras mo. Una para sa Diyos. Sumunod para sa bayan. Maraming nangangailangan tulong. We need volunteers. So, kumbaga, sana andyan yung kamay mo na handa mong ibahagi ang buhay mo, ang talento mo, o anumang bagay na meron sa iyo na kaya mong ibigay. Natutuwa po ako dun sa mga mayayaman na tumutulong sa kapwa. Hindi mo kailangan maging mayaman para may maitulong ka. Kahit walang-wala ka, may magagawa ka. It's only a matter of a choice, a decision to make. Kaya mga kapatid, nawa, naging pagpapala po ang gabing ito. Ulitin ko po dun sa unang binasa natin, napakalinaw sa Galatia. Ang bilin ng Panginoon, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Dahil malinaw po nakalagay, dahil pagdating ng panahon, tayo'y aaning. Totoo lang, sana kapag gumagawa tayo, wag natin hintayin yung kapalit. Gawin natin to dahil ito tayo na nagmamahal. Gumawa tayo na, alam mo, may dumating man na pag-aani or hindi, tuloy pa rin sa paggawa ng mabuti. Kaya samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon. Ito na kapatid, yung hamon. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. May mga darating na galing Manila, galing quarantine. Sana wag mo naman husgahan. Sana naman wag mong i-down, kundi panalangin mo. Dahil hindi natin alam yung pinagdaanan nila from Manila, Metro Manila, makauwi lang. Makasama lang ang kanilang pamilya. Alam niyo po, ang saya-saya ko. Nung minsan na sumama ako, naghatid dun sa isang nakakwarantin. Yung saya na nagtagpo sila. Yung saya na nakita niya na sa maayos na kalusugan yung kamag-anak niya, yung mahal sa buhay. At nakita niya yung gobyerno. Nakita niya ang pamalaan na hindi siya pinabayaan. Alam niyo po, ang sarap ng pakiramdam na kumikilos ang lahat ayon doon sa nararapat. Diba? Kaya grabe yung pasasalamat nung nanay, nung mga kapatid. Sabi nila, maraming salamat po. Inalagaan yung anak ko, yung kapatid ko, yung alam niyo po yun, na nakikita yung pagtutulungan. Sabi ko, ay hindi po, kumbaga ako po yung napag-utusan lang. Nagpasalamat po tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay ginamit niya ang ating gobyerno na gawin ang bagay na makakabuti para sa mga tao na gustong umuwi. Kaya panalangin natin. Alam ko walang programang ibababa ang ating mga namumuno kung hindi ito makakabuti. Kaya nga, let's pray for them rather than to judge them, to question them. Hindi ito yung panahon para gawin yan. Hindi ito yung panahon para, alam mo yun, pabigatin pa natin ang sitwasyon. Mabigat na kapatid, huwag mo nang dagdagan. Hindi maging solution ka. Itong huling word na gusto ko sabihin nga doon, if you are not part of the solution, you are the problem. Kung
Kung hindi ka bahagi ng solusyon na pinagdadaanan ng ating bayan, ng ating kapaligiran, ikaw mismo ang pabigat, ikaw mismo ang problema. Sana kapatid, huwag ganun. Sana maging pagpapala tayo, maging kagaanan tayo. Kaya ito po ang mensahe, ito po ay paalala hamon sa lahat na huwag mapagod, huwag magsawa, samantalahin ang pagkakataon na makagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Lalo na, sabi dito, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ako po, mga kapatid ko, nananawagan ako. Kailangan namin ng tulong nyo. Kailangan namin ng panalangin, kailangan namin ng presensya nyo. Ano man maitutulong ninyo. Alam niyo po, may mga nasa quarantine, diba, na mapapagaan yung kanilang, alam mo yung pinagdadaanan doon. Dahil ramdam nila na may tumutulong sa kanila, nagmamalasakit sa kanila. Sana, dalangin ko, isa ka na magsasabing, Panginoon, I'm on duty to serve my country, to serve my fellow men. Kaya, ito po yung hamon. Kaya maraming salamat. And to end this up, nais ko pong manalangin. Mahabagin at puno ng pag-ibig na Diyos. Salamat po. Salamat po at minsan pa, Panginoon, Lord, gumuhit sa aming puso ang iyong pangungusap, ang iyong mensahe na dapat meron kaming gawin. Na dapat, Panginoon, on duty kami for your glory. On duty kami to serve our country. On duty kami, Panginoon, to honor your name and to honor you as our God. Yeah, Father, thank you so much for this message, for your love, that we are reminded, Lord, of the truth na dapat may ginagawa kami. Dapat kasama kami. Na maging katugunan, kasagutan, kagaanan ng pinagdadaanan ng aming pamalaan. Kaya Panginoon, Lord, dalangin ko po, Panginoon, bless our country. Bless our fellow men, Lord. Most especially, Panginoon, bless, Lord God, our leaders. Lord, na mawala, Panginoon, Lord, yung politika, kundi naroon, Panginoon, palitan mo ng pagmamalasakit, pagmamahal, at yung kasabikan na makapaglingkod. Ito po yung mga maging laman ng puso, Panginoon, ng aming mga namumuno. Lord, thank you for the life of our President. Bless him with wisdom and knowledge, Panginoon. Patatagin mo siya. Despite na maraming naninira sa kanya, Lord, balutin mo siya, Panginoon, ng iyong kapangyarihan at iyong pag-ibig. Na mas makita niya yung brighter side, mas makita niya, Panginoon, yung comfort mo, Lord, rather than this, na nagpapabigat pa sa sitwasyon. Kaya Panginoon, whoever, Panginoon, na nagsasalita na hindi maganda sa aming Pangulo at sa mga namumuno na nakaluklok na ikaw ang naglagay, Lord, bigyan mo sila ng linaw ng kaisipan. Bigyan mo sila, Panginoon, Lord, ng kaliwanagan na hindi nila kailangan manira, hindi nila kailangan idahon ng mga nakaupo. Kundi ito yung panahon na dapat tumutulong sila. At mas ipinapakita nila kung talagang totoong gusto nila maglingkod. Kumilos sila na hindi kailangan maging tanyag. Hindi kailangan maging bida. Bagkus ang tao mismo, Panginoon, ang magsasabi at makakadama ng tunay na motibo ng kanilang puso. And Lord, bless these people, Panginoon. Especially, Lord, we pray, even, Panginoon, Lord, in our province, in our province of Kamsur. Thank you, God, for giving us our governor,
Lord, na totoong mahal niya, Panginoon, Lord. Hindi namimili. Ako, proud po ako, Panginoon, na binigyan mo ako ng governor na ganito. Na hindi lang Kamsur ang pinaglilingkuran. Ako mismo saksi. Even labas ng Kamsur, hindi siya namimili. Ando doon, lahat paglingkuran, lahat asikasuhin. Kaya, Lord, salamat sa buhay niya. Pagpalain mo, Panginoon, Lord, even ang mga nasa likod niya, Lord, the IMT, Lord, mga leaders, salamat sa kanila, Panginoon. Mga namumuno. Bless mo po sila, Panginoon. Comfort them, protect them as we continue, Lord, serving our nation, our community. Kaya, Panginoon, salamat. At Lord, I pray also for all the frontliners, Lord, all na naglilingkod. Maglingkod po talaga sila ng tunay na paglilingkod. Hindi, wag manamantala, wag umabuso. Pagkus, Panginoon, sila mismo, Lord, ang tao magsasabi, naramdam nila ang presensya ng pamalaan na nagmamalasakit at nagmamahal sa kanila. Ito po yung aming panalangin, Panginoon, Lord, sa aming mga kapulisan, kasundaluhan, mga medical professional, Panginoon, mga doktor, nurse, mga respiratory therapists, mga nasa hospital, Lord, even yung mga nasa border control, Lord, mga nasa checkpoint, Lord, yung mga driver, Panginoon, na nag-aasikaso, Lord, nagdadala ng mga pasyente, ambulance, Lord, mga responder, all of them, dalangin po namin, Lord, na Ikaw ay kumilos sa buhay nila, na balutin mo sila ng iyong kapangyarihan, proteksyonan mo po sila, upang hindi mag-alala ang kanilang pamilya, hindi mabalot ng kalungkutan ng kanilang pamilya, kundi, Panginoon, Lord, nandun pagtitiwala nila na hindi ka nagpapabaya sa bawat naglilingkod para sa bayan. Kaya, Lord, salamat even, Panginoon, sa mga nasa quarantine, mga camp manager, Lord, lahat ng mga volunteers, Lord, salamat that they have the heart to serve. Lord, Ikaw na po ang magsuklip, Ikaw na po ang magbalik, Lord, sa ginagawa nilang kabutihan upang mapagaan, Panginoon, Lord, even yung hirap na maglingkod gumagaan. Kaya, Lord, bless them, O God. Bless them, Lord. Salamat. Dahil bunga sila ng aming panalangin na tumutugon para makasama namin na maglingkod sa bayan. Kaya, Panginoon, Lord, comfort their family, protect them, Lord. Ito lang po yung aming dalangin, ito po yung aming hangarin, na wag mo po kami pabayaan habang ginagawa po namin yung aming paglilingkod sa iyo. We are so thankful, Panginoon, that we are serving this nation and serving you, that we are on duty to love these people, Panginoon. Kaya, Lord, salamat. Yung mga nakauwi, yung mga nakabalik na, mga graduate, Lord, their testimony, their story, Panginoon, Lord, manatili, maging katibayan, Panginoon, Lord, na gumagawa ka at hindi nagpapabaya. Kaya salamat po, mga kapwa ko lingkod, Panginoon, salamat sa mga kapwa ko pastor, mga nag-commit, Lord, pagpalain mo ang buhay nila, ang ministry nila, ang mga taong ito, Panginoon, Lord. Hangad namin ang kabutihan at kaayusan ng kanilang buhay. At matapos na ito, O Diyos, Lord,
ito po yung dalangin namin, Lord. Matapos na, Panginoon, ang hirap na pinagdadaanan namin bansa ng buong mundo dahil sa virus na to. Kaya ikaw lang po yung aming tanging inaasahan. Ikaw lang po yung aming tanging malalapitan. Tanging saklolo na magtatapos ng lahat ng ito. Kaya Lord, provision, Lord, in everything, Lord, mga kailangan, Lord, ng aming bansa, Lord, i-provide mo sa mga quarantine, Lord, provision, everything, Panginoon. Provide mo, Panginoon. Sa aming tahanan, Panginoon. Lord, ano man pangangailangan, abutin niyo po, Diyos. Kaya, Ama, maraming salamat po sa pag-ibig mo. Maraming salamat sa mensaheng ito. Sa iyo po ang pagpupuri, sa iyo po ang karangalan. Inihiling namin ito, O Diyos, aming Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. So, maraming salamat po at thank you for watching. And alam po, gabi na at kumbaga pagod na rin yung iba. Salamat po sa mga nagsakripisyo para makinig ng mensahe, kasama ko na nalangin. Binabati ko po yung ating mga viewers dyan. Ay patuloy po tayong magpanalanginan. Patuloy po tayong maging kalakasan ng ating kapwa. At wag po tayong sumuko. Dahil kumbaga kailangan tayo ng ating bansa. So again, mahal na po, sama niyo po kami sa panalangin. At tuloy-tuloy lang po tayo sa ating. Mahal na mahal po namin kayo. We love you. God bless. At sa muli, hope